sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang Europe sa panahon ng paggagalugad. Ang Europa sa panahon ng paggagalugad at kolonyalismo ay isang makasaysayang yugto na sumaklaw sa mga siglo ika-15 hanggang ika-19. Sa panahong ito, ang mga Europeo ay nagsagawa ng mga ekspedisyon upang tuklasin ang mga bagong lupain, magtaguyod ng mga ruta ng kalakalan at itatag ang mga kolonyal na pamahalaan. Ang mga Europeo ay naghahanap ng mga bagong ruta ng kalakalan, mga mapagkukunan ng kayamanan at mga pagkakataon upang ipalaganap ang Kristyanismo. Ang mga bansang tulad ng Portugal, Espanya, Inglaterra, Pransya at Netherlands ay nanguna sa pagtatag ng mga kolonyal na imperyo. Ang kolonyalismo ay nagdulot ng malaking epekto sa mga katutubong populasyon, kultura at ekonomiya ng mga kolonya. Ang mga Europeo ay nagpataw ng kanilang sariling wika, kultura at sistema ng pamahalaan sa mga kolonya. Sunod naman, ating aalamin kung ano nga ba ang mga layunin ng kanilang paggagalugad. Ang mga pangunahing layunin. Una, pang-ekonomiyang interes. Ito ay tumutukoy sa paghahanap ng mga bagong ruta ng kalakalan para sa mahalagang produkto. Mga halimbawa nito ay ang spices, seda at ginto. Layunin din itong kontrolin ang mga likas na yaman sa mga kolonyang lupain at pagyamanin ang mga bansa sa Europe. Halimbawa ang mga bansang Portugal, Spain at England. Pangalawa ay relihiyosong motibasyon. Kristyanisasyon tumutukoy sa pamamahagi ng Kristyanismo sa mga bagong lupain, halimbawa na ang mga misyonerong Katoliko sa Spain at Portugal. Tatlo ay kapangyarihan at prestihiyo. Layunin nitong palawakin ang impluwensya at teritoryo ng mga bansa sa Europe. Kompetisyon sa pagitan ng mga Europeyong kapangyarihan, halimbawa ang Spain laban sa Portugal at England laban sa France. At panghuli naman ay ang paghahanap ng mga bagong lupain. Tumutukoy sa pag-explore ng mga hindi kilalang teritoryo. Ito ay pagtuklas ng mga bagong daanan patungo sa Asya, halimbawa ang Vasco da Gama sa India. Ngayon tapos na nating talakayin ang Europe sa panahon ng paggagalugad, ay narito naman ang mga pamprosesong mga katanungan upang malaman kung ano ang iyong natutunan sa ating aralin. Una, ano ang mga pangunahing sanhi ng paggagalugad at kolonyalismo ng mga Europeo sa ibang bahagi ng mundo? Ikalawa, paano naka-impluwensya ang kolonyalismo sa mga katutubong populasyon at kultura ng mga kolonya? Ikatlo ay ano ang mga pangunahing benepisyo at disbentaha ng mga kolonyalismo para sa mga Europeo at sa mga kolonya. Pang-apat, paano nagbago ang mapa ng mundo at ang mga relasyon sa pagitan ng mga bansa bilang resulta ng kolonyalismo. Pang-lima, ano ang mga pangmatagalang epekto ng kolonyalismo sa kasalukuyang panahon, partikular na sa dating kolonya at sa mga bansang Europe.